Makalipas ang 4 na taon, sa Mifune East Middle School kung saan nag-aaral si Komori, makikitang pilit na lamang nitong tinitiis ang ugali ng dalawa nitong kasamahan sa baseball team. Bagaman siya ang captain, hindi siya pinakikinggan ng mga ito at patuloy pa ring nagmamatigas dahilan upang tanggihan ng mga ito ang pagsali sa ensayo kahit nalalapit na ang tournament. Sa halip na makiisa sa practice, inutusan pa ng mga ito si Komori na bumili ng makakain dahil umano'y gutom na sila. Pagkaalis ng dalawa, agad na nilapitan ni Obayashi si Komori upang kumustahin at sabihing mas mabuting itigil na lamang nito ang paglalaro ng baseball, lalo na at may mga miyembro nang nag-quit na rin dahil sa takot sa dalawang iyon. Gayunpaman, nanatiling persegido si Komori sapagkat hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin niya ang sinabi ng kanyang kaibigan noon na huwag susuko hanggang sa huli. Wala nang iba pang nasabi si Obayashi nang bigla naman itong maalala na hinahanap nga pala si Komori ng teacher nila na si Shinomure kaya nagmadali ang mga ito para pumunta sa faculty. Habang tumatakbo ay nadaanan ng mga ito ang Noy palabas ng pinto na si Sawamura kaya binati sila nito. Si Sawamura ay captain na ngayon ng larong soccer matapos itong tumigil sa paglalaro ng baseball. Samantala, habang nasa locker room ay napag-usapan ng mga babaeng softball player ang tungkol sa kaguluhan ng mga baseball player na mukhang mauuwi pa umano sa away. Nagsalita si Shimizu at sinabing walang kwentang tao naman ang mga naglalaro ng baseball. Simula kasi nang lumipat si Goro sa school ng Fukuoka nang walang palm ay sumama ng husto ang loob ng dalaga. Kasabay ng pangyayaring iyon ay isang lalaki ang nagtatanong-tanong kung saan ang direksyon papuntang Mifune East Middle School. Sa faculty room ay nagulat si Komori nang sabihin ni Mr. Shinomure na mapipilitin siyang i-terminate ang baseball game kapag hindi nagawa ni Komori na ayusin ang team sa loob ng 1 linggo. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Komori na kausapin si Namute na sumama na sa mga practice, pero kapag nagmatigas pa umano ang mga iyon ay wala na silang ibang magagawa kundi ang alisin na ang mga iyon sa team. Habang nag-uusap ang mga ito ay biglang dumating si Namute at Oikawa at agad na hinanap ng dalawa ang ipinabibili nilang pagkain kay Komori. Doon na sinabi ni Komori ang kanyang desisyon bilang kapitan ng team bagay na ikinagalit naman ng dalawa. Sa inis ay ginawang baseball catcher ni Namute at Oikawa si Komori hanggang sa manghina na ito at tamaan na sa iba't ibang bahagi ng katawan kaya humingi na si Obayashi ng tulong kay Sawamura. Gayunpaman, walang nagawa si Sawamura sa dalawa lalo na at bawal siyang mapaaway dahil mateterminate ang soccer team sa tournament oras na masangkot siya sa gulo. Nagpatuloy ang dalawa sa pagbato ng bola kay Komori kaya sinabi ni Sawamura kay Obayashi na tawagin na ang kanilang guro. Subalit sa pagtakbo ni Obayashi ay nakabanggaan nito ang lalaki kanina na naghahanap sa Mifune East Middle School. Humingi ito ng tawad kay Obayashi nang bigla nitong makita ang nakaupo na lang at wala ng kalaban-laban na si Komori kaya nilapitan niya ito para kumustahin dahil sa matagal nilang hindi pagkikita. Laking gulat ni Sawamura at Komori nang makita na ang lalaking iyon pala ay si Goro. Matapos ang bahagyang kamustahan ay hinubad ni Goro ang kanyang jacket para tulungan umano si Komori. Hindi umatras ang dalawa kaya gumawa na si Goro ng kasunduan na kapag hindi umano nakatagal doon ang dalawa ay kailangan ng mga itong mangako na hinding-hindi na ng mga ito sasaktan si Komori. Dahil hindi kilala ng dalawa si Goro ay sumang-ayon ang mga ito, pero nang mag-umpisa na sila ay niwala man lang nagawa kay Goro ang dalawa kaya ipinag-utos ng ating bida na humingi na ang mga ito ng tawad kay Komori. Gayunpaman, hindi sumunod ang dalawa at sabay pang umakma ng pagsugod kay Goro, ngunit bigla silang pinigilan ni Yamane. Nainis ang dalawa sa ginawa ni Yamane, kaya sinabi ni Oikawa na balak silang tanggalin ni Komori sa baseball team. Nagtaka naman si Yamane kung bakit sila aalisin, kaya ipinaliwanag ni Sawamura na iyon ay dahil sa hindi nila pagdalo sa mga ensayo. Hindi na nakipagtalo pa si Yamane at tinanggap na lamang ang desisyon ni Komori bilang kapitan. Habang naglalakad, humingi pa ito ng tawad kay Komori dahil sa ginawa ni Namute at Oikawa. Sinabi pa nito na umaasa siyang magiging maayos pa rin ang natitirang miyembro ng grupo. Hindi naman matanggap ni Namute at Oikawa na pinalampas lang ni Yamane ang nangyari at hindi man lang gumanti, ngunit sinabi ni Yamane na may iniisip siyang mas magandang plano. Habang pinupulot naman ang mga nagkalat na bola, nagkaroon ng pagkakataong magkausap ng maayos sina Komori at Goro. Doon nalaman ni Komori na nagpalit na ng apelyido si Goro matapos magpakasal si Momoko kay Shijino. Ibinahagi rin ni Goro na lilipat na siya sa lugar na iyon, dahilan upang malumbay si Sawamura dahil bumalik na naman umano ang pinakamakulit sa kanilang grupo. Mas lalo pang nalungkot si Sawamura nang sabihin ni Goro na sasali siya sa soccer team nito. Nagulat at nagtaka naman si Komori kung bakit hindi sa baseball team gustong sumali ni Goro. Ipinaliwanag ni Goro na kahit noong nasa Fukuoka pa siya, soccer na talaga ang nilalaro niya. Lalong nagtaka si Komori dahil alam niyang mahal ni Goro ang baseball. Ngunit sinabi ni Goro na hindi na siya kasing galing tulad ng dati dahil lumala ang kanyang balikat noong siya ay nasa middle school pa. Kinahapunan, nagpumilit pa rin si Goro na mapasali sa soccer team, ngunit naiinis na sinabi ni Sawamura na buo na ang mga posisyon ng bawat miyembro at mahihirapan silang gumawa muli ng bago.
Gayunpaman, nagmatigas si Goro at sinabing magkaibigan naman sila, bagay na lalong ikinainis ni Sawamura. Dahil dito, nasabi ni Sawamura na iniwan ni Goro ang grupo noon at binaliwala pa ang nararamdaman ni Shimizu. Nag-react ang dalaga sa kanyang narinig, bagay na ikinagulat ng dalawa. Sa muli nilang pagkikita ay biglang natigilan si Shimizu, sabay na alala nito ang nakaraan. Pagkatapos ay bigla nitong sinuntok ng malakas si Goro bilang ganti, pero hindi pa umano ito doon nagtatapos. Maya-maya pa, nakauwi na si Goro sa kanilang bahay at nilaro ang kanyang kapatid na si Shingo habang inihahain naman ni Momoko ang hapunan. Pagkatapos kumain, paakyat na sana si Goro nang tanungin siya ni Momoko kung ayos lang ba siya sa bago niyang paaralan. Ngumiti siya at sinabing mukhang magiging masaya naman siya roon. Nang sumunod na araw, nagtaka si Komori kung bakit wala nang gustong bumalik sa kanilang team, at tanging sila na lang ni Obayashi ang natira. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Obayashi dahil marami pa naman umanong freshman ang hindi pa nakakapag-tryout sa kanila, at oras umano na makahanap sila ng magagaling na player ay baka bumalik sa kanila ang mga dati nilang miyembro. Dahil doon ay nagkaroon ng pag-asa si Komori, kaya agad itong kumilos upang mag-print ng maraming flyers para makapag-recruit na. Pagkaalis ni Komori ay biglang dumating si Namuta at Oikawa at pinilit ng mga ito na isama si Obayashi. Nagsimula ng mag-alok ng flyer si Komori nang biglang dumating ang tatlo para asarin ito. Doon napagtanto ni Komori na tinatakot pala ng tatlo ang mga dating miyembro at pati na rin si Obayashi para mag-higanti. Nang mga oras na iyon naman ay nagpakitang gila si Goro sa paglalaro ng soccer at marami ang humanga dito, kabilang na si Sawamura. Kinahapunan, napagdesisyonan ni Sawamura na isali na ito sa kanilang team, pero tumanggi si Goro at sinabing hindi naman talaga siya seryoso sa paglalaro ng soccer, bagay na ikanalito ni Sawamura. Dahil doon ay umalis na ito nang bigla namang dumating si Obayashi para humingi ng tulong kay Goro tungkol sa paninindek ng grupo ni Yamane. Subalit tumanggi si Goro kaya kinulit ito ni Obayashi, bagay na ikinainis ng ating bida at sinabing itigil na lang ng mga ito ang paglalaro ng baseball dahil kapag nagtagal ay makakalimutan din naman umano ng mga ito ang paglalaro nyon. Gayunpaman, muling nakiusap si Obayashi kaya sinabi ni Goro na kung talagang mahal ng mga ito ang baseball ay kailangang harapin ng mga ito ang kanilang takot. Kinabukasan ay nagkasalubong sina Komori at Obayashi sa daan at doon ipinakita ni Komori ang ginawa niyang mas marami pang flyers. Pagkarating sa paaralan ay ipinamigay ng dalawa ang mga iyon sa mga estudyante. Nang malaman ng tatlo na hindi na natatakot sa kanila si Obayashi ay sinabi ni Yamane na kailangang sumubok sila ng ibang paraan. Natuwa naman si Goro sa pagpupursige ng dalawa na makabuo muli ng team, hanggang sa may dalawang estudyanteng pumunta sa kanilang silid-aralan para sabihin na interesado ang mga itong mag-tryout sa baseball team. Habang kumakain naman si Shimizu ay niyaya ito ng dalawa nitong kaklase para pumunta na sa gym dahil doon umano ang sunod nilang schedule. Sasabay na sana si Shimizu sa dalawa pero bigla niyang naalala na naiwan niya sa club room ang rubber shoes niya, kaya agad siyang tumakbo papunta doon para kuhanin iyon. Ngunit napahinto sa pagtakbo si Shimizu, sabay nagtago nang bigla nitong makita ang tatlo ni Yamane na lumabas mula sa silid. Nagtaka siya kung anong ginawa doon ng tatlo, kaya nang makaalis ang mga iyon ay binuksan niya ang pinto at nagulat siya sa kanyang nakita. Agad na pumunta si Shimizu sa silid-aralan ni Komori para isama ito sa club room. Pagkarating doon ay mangiyak-ngiyak si Komori nang makita ang mga gamit nila na sinira ni Yamane. Palaisipan din para kay Komori kung bakit naging ganoon si Yamane, gayong mabait naman umano iyon dati at mahal niyon ang paglalaro ng baseball. Nagsalita si Obayashi at sinabing sa pagkakaalam nito ay nagsimulang magbago si Yamane nung magkaroon iyon ng serious injury bago ang tournament. Kasabay ng pangyayaring iyon ay makikita si Yamane na mag-isang nakaupo sa may swimming pool habang naaalala kung paano siya pinipilit noon ni Takahashi na umayaw sa team para iyon ang makasali at makalaro. Hindi siya pumayag noon kaya ginawan siya ni Takahashi nang masama na siyang nagresulta ng injury sa braso niya. Simula noon ay nagbago na si Yamane at kahit gumaling na umano ang injury niyon ay hindi na yun bumalik pa sa paglalaro. Nang malaman ng tungkol doon ay biglang umalis si Goro, bagay na ipinag-alala naman ni Shimizu kaya naisip nito na puntahan si Sawamura. Pero dahil hindi alam ng dalawa kung saan pupuntahan si Goro ay pinilit ni Shimizu ang Noy papunta sa klinik na si Mute na sabihin kung nasaan si Yamane. Kasabay ng pangyayaring iyon ay pinaamin ni Goro si Yamane kung ang mga ito ba ang sumire sa mga gamit ni Komori, at nang makumpirma ay sa kanya ito hinamon ng away. Sa halip naman na ipaalam sa guro ang tungkol sa ginawa ni Yamane ay plano pa iyong kausapin muli ni Komori, sapagkat naniniwala ito na hindi yun gagawin ng kilala niyang Yamane na sobrang mahal ang baseball nang biglang dumating si Shimizu para ipaalam ang nangyayari. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kinaroroonan ng dalawa, pero ng mga oras na iyon ay biglang inihagis ni Goro si Yamane sa swimming pool. Doon muling bumalik sa alaala ni Yamane ang mapait na nakaraan kung saan hanggang sa panunood na lang ng baseball ang nagagawa niya. Patuloy na inatake ni Goro si Yamane kaya sinaway na ito ni Sawamura bago pa umano makarating sa admin ang ginawa nito.
Pagkatapos ay doon na ibinuhos ni Yamane ang kanyang sama ng loob sabay sinabi na walang makakapaglaro ng baseball sa lugar na iyon. Nagsalita si Shimizu para kwestiyonin ang paghihiganting iyon ni Yamane nang dahil lamang sa hindi na ito makapaglaro ng baseball. Hindi umano tama na mandamay ito ng iba, at imbes na magmukmak ay bumangon ito at kalimutan ang nangyari. Natigilan si Yamane matapos marinig ang mga sinabi ni Shimizu, nang bigla namang humingi rito ng tawad si Komori sapagkat wala siyang ideya sa mga nangyari noon kay Yamane. Lumapit siya rito at inialok ang kamay sabay sabing gusto niya itong makalaro ng baseball. Subalit tumanggi si Yamane at sinabing hindi niya na kaya dahil wala ng kwenta ang braso niya. Nang marinig yun ay tinanong ito ni Goro kung bakit hindi pa rin ito umalis noon sa baseball team gayong alam naman pala ni Yamane na hindi na nito kayang lumaro. Dahil doon ay mas napatunayan ni Goro na ang katotohanan ay nasa puso talaga ni Yamane ang baseball, at natatakot lang ito kaya hindi naglalaro. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Goro ay sunod nitong kinausap si Sawamura para maayos na humingi ng paumanhin sa hindi niya pagsali sa soccer team dahil ang totoo ay baseball pa rin ang gusto niyang laruin. Sa kabila ng payo noon ng doktor na tumigil na siya sa paglalaro ng baseball ay hindi siya nakinig, sapagkat alam niya sa sarili niya na kaya niya, sabay hagis ng malakas sa hawak na bola bagay na ikinagulat at ikinamangha ng mga naroon.